Sarkastiko tong ngumiti at may madilim na emosyon na naglalaro sa mga mata ni Domingo. Si James Blake, ang lalaki nagpabagsak sa mga Chu at Benovista, hindi ba? Siya rin ang nasa likod ng pagbagsak ng Rivero Shipping Company. Nabalitaan niya nangyari noong pagkakalugmok ng mga Blake at ang paghihiganti nito sa mga pamilyang nagpahirap sa kanila. Ang mga nabanggit ng mga pamilya ay pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya alam ang eksaktong nangyari para bumagsak ang bawat isa sa kanila. He even wants to acquire the sugar mill in Ilocos del Sur. Naunahan ko lang siya. Ang alam ko, binibili niyang maging mga lupain at ari-arian ng mga tao may kasalanan sa kanya. He's filthy rich. He has a good connection with powerful mafia in Italy. Saad ni Domingo na tila kilalang kilala si James. Mukhang maraming alam si Domingo sa buhay ng kaibigan ni Gareth. Marami ang mga tauhan niya. Napasok nilang mansyon. Tingin ko hindi rin naman ako matutulungan ng mga pulis kung sakaling i-report kong kaganapang ito. Umiling si Domingo. Huwag ka nang umasa. Nababayaran din ng batas sa bansang ito, Marcus. Kung ang kagaya ni Gareth Verado at James Blake ang kakalabanin mo, maubos lamang ang pera mo. Yayaman lang ang gobyerno sa inyo. Then what should we do, Kuya Domingo? Hindi pwedeng hayaan na lang natin na mapahamak ang pamilya ni Marcus. Saway ni Domingo sa tarantang kapatid. Hayaan mong pag-isipan ko muna to. May mga kakilala kong grupong maaring tumulong sa atin. Pero hindi ko maaring idamay ang sarili kong grupo dahil kagaya ng sabi ko. May mga malalakas sa taong tumutulong din sa dalawang yon. Baka mas malaking gulo pang mabuo ulit. Huminga ng malalim si Cassandra. Hindi niya makakalimutan ang nangyari noon. Nagsalpukan ng dalawang malalakas na mafia sa Sicily. Maraming namatay at maraming pamilya ang nadamay. Nang mamatay ang kanyang asawa, si Hercules, pinagiganti nila Domingo ang kanyang pagkawala. Hindi lang ang pinuno ng kalabang grupong kanilang pinabagsak. Wala silang itinira, maging ang pamilya ng mga kasapi nito. Dumanak ang dugo, naging magulo ang Sicily. Naging mainit ang mga pulis sa bawat grupo. Dahilan para umuwi si Domingo sa Pilipinas upang pahupain ng apoy na kanilang sinindihan. Ilang taon nang nakakalipas, nakalimutan na yun ng iba, pero hindi siya. Kailangan kumuha tayo ng mga tauhan. May kilala akong tumatanggap ng suhol kapalit ng katapatan at serbisyo. Walang problema sa mga gamit dahil meron ako, ani Domingo. Wala akong pakialam sa pera, Domingo. Gusto ko lang mabawi ang mag-iina ko. Kahit magkano, kahit maubos ang pera ko, hindi ko panghihinayangan. Mahalaga'y maging ligtas ang pamilya ko. Tumango si Domingo. Nauunawaan ng kanyang hinaing. O siya, magpahinga ka na muna at bukas ay dadalhin ko ditong grupong tinutukoy ko. Hindi tayo ngayon pwedeng sumugod na lang dahil wala pa tayong nakalatag na magandang plano. Dumilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi yata siya makakatulog ngayong gabi. Ngunit sinubukan niyang tumango at sumunod sa nais na Domingo. Ayaw niyang galitin ito lalo pat alam niyang malaking tulong sa kanya ang lalaki. Dinala siya ni Cassandra sa guest room upang makapagpahinga. Dadalhin ko na lang dito ang pagkain mo dahil kung sasabi ka sa amin siguradong kukulitin ka na naman ni Era. Salamat. Utang na loob ko ito sa iyo. Buong puso niyang saad. Natawa ang babae. Umiling ito at saka tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Para ka namang iba sa akin, Marcus. Huwag mong isipin ang pagtulong ko. Alam kong nararamdaman mo ngayon. Mahalagang pamilya sa atin. Dahil kung sa akin nangyari ang sitwasyon mo, makikipagpatayan din ako, makuha ko lang ang anak ko. Tumango siya. Hindi sapat ang pagpapasalamat. Malaking tulong si Cassandra at ang kapatid nito sa kanya. Kahit paano, nabuhayan siya ng loob na mababawi niya pa rin ang kanyang mag-iina dahil may tumutulong sa kanya. Nang umalis si Cassandra, tinignan niyang kanyang phone. Wala pang text galing sa sinuman. Nagtagis ang kanyang bagang na makitang kanyang wallpaper. Retrato nila ni Bella at ng mga bata. Kuha yun na nakaraang Pasko, ngiti-ngiti si Athena at Damon na nasa gilid ng Christmas tree. Nakayakap naman siya sa likod ni Bella na nakangiti rin sa kamera. Napasaya naman niya si Alexandra sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, hindi ba? Ginawa niyang lahat para bigyan to ng masaya at maayos na buhay. Ibinigay niya ang buong lakas at kaluluwa para alagaan at protektahan ang kanilang pamilya. Hindi man sa kanya si Athena at Damon, minahal at tinanggap niya ang kambal bilang sa kanya. Wala ring maalala si Bella kaya siya pa rin ang asawa nito sa puso't isip ng babae. Kailangan ni mabawi na niyang babae mula kay Gareth bago pa nito malasan ang isip ni Bella. Hindi siya papayag na kung kailan masaya sila ay saka sisirain ni Gareth ang lahat.
Magkamatayan na, hindi siya papayag na makuha ng gago yun ng kanyang pamilya. Dinala ni Cassandra ang kanyang pagkain sa kwarto, pero kasama na nito si Era na nakabusangot habang hawak ang mga nakatuping damit. He just wants to say good night, paliwanag ni Cassandra. Hindi ko mapagsabihan, nakikipag-away pa sa akin dahil gusto ko makita. Ngumiti siya kay Era at bahagyang ginulong buhok nito. Naalala niya si Damon kay Erakel. May kakaibang lungkot ang bumalot sa kanyang puso nang maalalang kambal, lalo na si Athena. Mahal na mahal siya ng mga bata. Mahal niya rin ng dalawa. Good night, Era. Marahan niyang saad. Good night, Uncle Marcus. Nakangiting tura nito. Babalik na lang ulit ako kapag tapos ka ng kumain. Mga bagong damit yan ni Kuya Domingo. Gamitin mo na muna na makapagpalit ka na ng damit. Saad ni Cassandra bago umalis kasama ang anak. Mayaman na mga Corleone sa Sicily. Malaki ang tahanan ni Cassandra. Lagpas 10 kwarto ang nasa ikalawa at ikatlong palapag. Kumpara sa kanilang mansyon, mas doblang laki ng mansyon na ito. Kaya siguro kahit na mahirap ang mag-isa, mas pinipili na lang yun ni Cassandra upang makasiguradong makukuha ni Erakel ang lahat ng pera at kayamanan ng pamilyang Corleone pagsapit ng legal na edad nito. Pagkatapos niyang magbihis at kumain, muli niya sinulyapan ang kanyang cellphone. Hindi siya makakatuloy, kaya hintay na lang niyang makatanggap ng mensahe galing kay Natalie. Dalawa sila sa problemang ito, kaya magkasama nilang lulutasin ang problema. 2:00 ng madaling araw, gising na gising pa siya at nakatulala sa bintana ng kwarto at tinatanaw ang malaking buwan sa kalangitan. Nagring ang kanyang cellphone. Mabilis na binalingan niya ng tingin at nakitang bagong number yon. Sinagot niya pa rin at tinintay na magsalitang nasa kabilang linya. Kadarating ko lang sa hotel. How are you? Where are the kids and your wife? Halata ang pagod sa boses nito, ngunit naroon din ang takot at pag-alala. I don't know yet, pero sigurado kung kasama na nila si Gareth, aniya. Shit! Mababa lang ang boses nito, tila pabulong ang pagmumura. Sinasabi ko na nga ba? Nasa mga Corleone ako, sa Taormina. May kakilala akong tutulong sa atin para mabawi ang mag-iina ko. Kung sana umalis na lang kayo, hindi sana nangyari to. Galit nitong sabi. It happened so quickly, Natalie. Depensa niya. Wala na akong magagawa. Nangyari na. Ang kailangan na lang nating gawin ngayon ay bawiin si Bella at ang mga anak ko sa gago mong asawa. Sigurado ako may pinaplano na sila o baka pinaimbestigahan ka na rin. Wala tayong pagpipilian. Kailangan nating magplano ulit para maitakas kong pamilya ko at nang makuha mo ulit si Gareth. Ikinuyom ni Marcus ang kanyang mga kamay. Parang ganito rin noon ang nangyari. Ang pagkakaiba lang, si Natalie ang nagkukumbinsi sa kanya na itakas si Alexandra na makuha na nito si Gareth. Fine. Let's see each other now. Sagot nito. Hindi ako pwedeng lumabas. Pinaghahanap na ako ng mga tauhan ni James. Huwag ka ring lalabas ng hotel nang walang takip yung mukha mo. We can talk over the phone, Natalie. Ikaw ang pumunta bukas sa address na ipapadala ko. Dito na tayo magkita. Nandito mga taong tutulong sa atin. Mapagkakatiwalaan ba yan? Nagdududa nitong tanong. Oo, mababa ang boses na saad niya. Naipikit niyang mga mata. Shit talaga, parang deja vu lang ang lahat. Pagkatapos na malamang may amnesia si Alexandra, pinahanap ni Natalie ang mga taong inutusan niyang kidnapin si Alexandra. Upang maging malinis ang lahat at walang ibang makaalam sa nangyari, pinapatay niyang mga taong yon. Kaya tanging siya, si Natalie at si Hera ang nakakaalam ng lahat. May bahid na ng dugo ang kanilang mga kamay. Kahit na sabing hindi silang bumaril sa mga taong yun, sila naman ang may pakana kung paano namatay ang grupong yun at hindi na natagpuan kailanman. Ngunit totoo yata ang kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil kahit anong pilit nilang itago ang katotohanan, sumisilip pa rin yun at naghahanap na mapagsasabihan. I would just take a nap and I'll call you first thing in the morning. Huwag kang mag-uutos ng kahit na ano nang walang pahintulot ko. Mariin na bili ni Natalie. Hindi na napigilan ng pagod na tono. Palagi naman para siyang naging puppet ng babaeng to simula na maging magkasabot sila. Ngunit hindi siya makapagreklamo. Malaki ang papel na ginampanan ni Natalie sa pagkabawi niya sa lahat na nawala sa kanya. Nalugmok ang kanilang mga negosyo. Napabayaan niya lahat ng iyon at sinabotahe pa ni Gareth ang mga investment bank na pagmamayari nila. Walang tinira sa kanyang lalaki ko hindi ang buhay niya at ang kanyang mga magulang. Akala niya noong unay nalaman agad ni Gareth ang kanyang pagtakas kasama ni Alexandra. Yun pala,
Pinag-initan lamang siya ng lalaki sa pag-aakalang siyang ama nang dinadala ni Alexandra. Kung hindi ba naman ito gago? Ako ang nagpadala ng mga litrato niyo kay Garrett nang nasa isla sila para kamuhian niya si Alexandra. Pag-amin noon ni Natalie, sa paraang iyon, mapipilitan silang bumalik sa Manila agad. Kung sakaling hindi na maging epektibo, kinausap ko sa Senyor Melandro nang nasa ospital ito tinitingnan ng mga doktor. Personal kong sinabi sa kanyang relasyon niyo ni Alexandra. Sinabi kong niloloko niyo lang si Garrett, dahilan para atakihin siya. Alam kong mapipilitan si Garrett na bumalik na Manila kapag na-ospital muling huklubang matanda na yon. Nung una, hindi siya makapaniwala na kayang-kayang gawin ni Natalie ang lahat para lang makuha si Garrett. Kahit pa sa marumi at makasalanang paraan. Ngunit na mabigyan siya ng pagkakataon na makasama si Alexander at ang mga bata, alam na niya ngayon ang panghihinayang na naramdaman ni Natalie. Para siyang mababaliw maisip pa lang na masisira ang kanyang pamilya. Kaya na niyang gumawa ng masama. Mapanatili lamang kung anong meron sila ngayon ni Alexandra. You will never know the power of love unless you're already madly in love. Yun ang saad sa kanya ni Natalie nang misang magkausap sila. Ngayon ibaliw na nga siya sa pagmamahal. At mas mababaliw pa siya kung hindi ibabalik sa kanya ni Garrett ang kanyang asawa at anak. Let's meet tomorrow, Natalie. We have to make a plan. Aniya bago ibaba ang tawag. Hindi makatulog si Alexandra kahit na madaling araw na. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit hindi ang kanyang isip. Nasa tabi niya si Athena at ayaw niya sanang magising ang kanyang mga anak dahil sa paglilikot niya. Isang malalim na buntong hiningang kumawala sa labi niya. Bumaba siya ng kama at naglakad palabas ng kwarto. Madilim na ang buong sala at kusina. Ang tanging liwanag na lamang sa paligid ay nagmumula sa mga downlight torch na nakadikit sa pader. Naglakad siya at tumuloy siya sa terasa. Binuksan niyang sliding door at tinulak yon. Agad na umihip ang malamig na hangin papasok ng silid. Mula dito, natatanaw ang dikit-dikit na kabahayan ng mga Sicilian na nakatayo sa mabatong bahagi na malapit sa dagat. Maganda ang view ng hotel room dahil nakaharap sa dagat at tanaw ang komunidad ng Sicily. Nilagay niyang mga kamay sa ibabaw ng barandilya. Malungkot siyang ngumiti sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang madilim na karagatang nakalatag. Nagkikislapan ng daang-daang bituin sa kalangitan. Walang buwan kaya mas lalong kapansin-pansin ang mga bituin na parang sinabog ng glitter sa madilim at malungkot na kalawakan. Marahang humaplos ang hangin sa kanyang balat at tila inaalo ng kalikasan ng kanyang naguguluhang isipan. Hindi siya makatulog dahil sa maraming tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano magsisimula ulit pagkatapos ng kanyang mga nalaman. Hindi niya alam kung paano yun ipapaliwanag sa kanyang mga anak. Masyado pang bata si Athena at si Damon, baka hindi nila maintindihan. Buong akala ng kambal, isa silang masaya at perpektong pamilya. Yun pala, kasinungalingan lang ang lahat. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata, naawa siya para sa kanyang mga anak. Hindi kaya ng kanyang puso na sabihin ng totoo sa kanyang mga anak. Siguradong masasaktan sila. Siguro kung siya lang ang niloko ni Marcus, baka magawa niya pang kalimutan na lang yon at magsimula ng bago. Pero nadamay si Athena at Damon. Paano niya yun ipapaliwanag na hindi nasasaktan o naguguluhan ng dalawang bata? Isa pa, kung maunawaan man ng kambal ang kanyang sitwasyon, itatanong pa rin nila kung sinong totoo nilang daddy. Masyado siyang natatakot na alamin ang katotohanan sa likod ng totoong pagkatao na lalaking nakabuntis sa kanya. Parang hindi pa kaya ng kanyang puso na marinig ang parting yon. Why are you still up? Napalingon siya na marinig ang boses. Garrett, wearing a loose pajama and a white t-shirt, is standing handsomely in front of her. Kumunot ang kanyang noon na mapansin na mapulang mga mata nito. Hindi niya alam kung dahil naalimpungatan o galing sa pag-iyak. Pero ano nga bang iniiyakan ni Garrett? Baka naalimpungatan lamang to. Maayos siya ng tayo. Hindi ako makatulog, notal niyang sagot. It's already 2 in the morning. Hindi ka pa natutulog? Kumunot ang noon nito, napalunok siya. Marahan siyang umiling bilang tugon. Mariin siyang tinitigan ni Garrett. Pagkaraan ay nagbuntong hininga ito. Let me get a glass of milk. Saad nito bago siya tinalikuran at naglakad patungo sa kusina. Hindi pa malinaw sa kanya kung ano nga bang nakaraan nilang dalawa ni Garrett Verado para kupkupin siya nito at ilayo kay Marcos. Kahit na naguguluhan, natatakot pa rin siyang magtanong.
Tila may kung anong bumubulong sa kanya na wag na magtanong at baka hindi niya matanggap ang isasagot nito. Siguro pagkatapos ng lahat, baka bumalik na lamang siya ng Pilipinas kasama ang dalawa niyang anak. Doon naman siya galing. Kaya baka may pamilya pa siya doon na maari sa kanyang tumulong na makapagsimula muli. Hindi niya kakayanin na mag-isang manirahan sa Sicily habang sinusuportahan ang pangangailangan at pag-aaral ng kanyang mga anak. May pera pa naman siya. Sapat pa yun para makauwi sila ng Pilipinas at masustensohan ang kanilang pang-araw-araw sa loob ng ilang buwan bago makahanap ng disente at maayos na trabaho. Bumalik si Garrett pagkaraan ng ilang minuto. May dala na itong babasaging tasang puno ng mainit na gatas. Thank you. Nihiya niyang pasasalamat bago tanggapin ang gatas. Pinalibot niyang mga kamay sa mainit na tasa at agad na bumalot ang ginhawa sa kanyang puso. Tumayo sa kanyang tabi si Garrett. Tinanaw nitong madilim na karagatan at kagaya niya nahulog din ito kagad sa malalim na pag-iisip. Inangat niya ang tasa. Suminsim siya sa mainit na gatas at anong laking ginhawa yun sa malamig niyang tiyan. I'm planning to go back to the Philippines with you and the kids. Mahinang sad ni Garrett. Muntik niyang maibuga ang iniinom na gatas. Pinunasan niyang bibig at saka bumaling sa lalaki. Kung sakaling mahanap ng mga tauhan ni James si Marcus, isasama natin siya sa Pilipinas para pagbayaran ng kasalanang ginawa niya. Batas ang husga sa kanya para magkaroon ng hustisyang nangyari sa iyo, Alexandra. Napaiwas siya ng tingin. Mukhang hindi niya mapagbabawalan si Garrett na tawagin siya sa ganoong pangalan. Hindi siya sanay at hindi niya alam kung kailan siya masasanay na Alexandra ang tawag sa kanya at hindi Bella. Do I still have a family in Philippines? Maingat niyang tanong. Wala talaga siyang maalala sa naging buhay niya sa Pilipinas. Ang sabi sa kanya ni Marcus, wala na siyang pamilya sa Pilipinas dahil uli na siyang lubos. Yun din ang dahilan kung bakit maaga silang nagpakasal upang makabuo ng malaking pamilya. Hindi siya naniniwala. Pakiramdam niya may naiwan siyang pamilya at kamag-anak sa Pilipinas. Palagi niya naiisip na kamusta na kaya sila, anong nangyayari sa kanila. Kahit na hindi niya alam, malakas ang kutob niyang tila may naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Lingid sa kaalaman ni Alexandra, 2 taon simula nang mawala siya, naging mas mahinang katawan ng kanyang lola. Nakomato ng tuluyan at hindi na nagising pa. Ang mga bayarin sa ospital ay binayaran ni Garrett. Siya rin ang nagbigay ng maayos na burol para sa matanda at siya na rin ang nagpalibing. Gayunpaman hindi kayang banggitin ni Garrett ang bagay na yon. Pakiramdam niya, hindi pa panahon para malaman ni Alexandra ang nag-iisa nitong kamag-anak sa Pilipinas. Ay pumanaw na. Do I still have a family in Philippines? Muli tanong ni Alexandra. Ngayon ay bunang loob nito at naghihintay sa kanyang isasagot. Humarap siya sa babae, nakatingin ito sa kanya at kuryosong mga mata. You still have, sagot niya. Talaga? Medyo gulat ang reaksyon nito, marahan siyang tumango. You still have me. Nakita ni Garrett ang pagdaan ng gulat sa mukha ni Alexandra. Napaiwas to ng tingin at lumamig ang ekspresyon ng mukha. Parang tinusok ng karayom ang kanyang dibdib dahil sa naging reaksyon ng babae. Para sa kanya, sila ang totoong pamilya. Anak niya si Athena at Damon kaya pamilya silang maituturing. Kahit nawala ng lola ni Alexandra may uuwian pa rin to sa Pilipinas. At siya yun. Ngayon niya napagtanto ng tagal niyang hinintay na dumating ang araw na ito na mabigyan siya ng pagkakataong mahalin ng tama si Alexandra. Years of longing to hold her again. Bulong ng kanyang isip, ngunit natatakot siyang baka sa simpleng hawak pa lang ay mabasag na niya ang babae. Itinaas ni Alexandra ang tasa nito at uminom. Hindi na siya kinibo ng babae. Tanging pagtitig na lamang ang nagawa niya sa maamo nitong mukha. Sobrang hirap pala na maliban sa hindi ka maalala ng babaeng mahal mo, hindi ka rin kilala ng mga anak mo. Sa tuwing binabalikan ni Garrett ang 5 taon niyang pagdurusa, mas dumodoble ang sakit. Walang oras o panahon na hindi sumasagi sa kanyang isip si Alexandra. Ang dami niyang kasalanan sa babae na hindi niya nagawang itama. Mas lalo pa ngayon na napagtanto niya ang lalaki pala na sinayang niya noon. Ang laki ng kasalanan niya para pagdudahan at pagbintangan itong nabuntis ng ibang lalaki. Samantalang sa kanya pala talaga ang dinadala nito. Sising-sisi siya sa naging katangahan niya noon. I thought I was just regretful. Akala kong sakit at lungkot na naramdaman ko ay dahil lang sa pagkawala mo. Ngayon ko nalaman na hindi lang pala lungkot ang naranasan ko. Naging miserable rin pala ang buhay ko nang mawala ka.
Malalim ang boses niya, hindi na niya makilala. Naalala niyang mga panahon na parang nawala ng liwanag ang mundo. Ang hirap, kahit na may paningin, hindi niya pa rin alam kung saan siya patungo. I didn't know how to start my life again, Alexandra. I didn't know where to go after I lost you. I was so lost that I couldn't understand any directional sign. Mapait siyang umiti. Kaya pasensya ka na kung parang ang bilis ng mga pangyayari. I don't want to rush too. Pero hindi mo maiaalis sa akin ang pagmamadali dahil ang laking oras at panahon na nawala sa atin dahil sa nangyari noon. I don't understand, Mr. Virado. Malamig na saad ni Alexandra. Sumulyap to sa kanya gamit ang malamig na mga mata. And so am I. I don't understand why I still want you even after I lost you. I don't understand how are you able to drive me nuts after the accident. I don't understand why after all the pain and suffering, I still want you back. Mariin na umiling si Alexandra. Hindi niya gustong mga narinig mula kay Mr. Virado. Nilinaw na niya sa kanyang sarili na hindi niya gustong makarinig ng mga ganitong bagay kay Mr. Virado. Kung sakali man ayaw niya mas lalong gumulo ang sitwasyon. Pumihit na siya paharap sa sliding door at balak ng iwan si Garrett pero nahuli nito kaagad ang kanyang braso at ibinalik siya sa dati niyang pwesto. Mr. Virado, let's face it, Alexandra, may din itong saad. Ano pa bang dapat kong katakutan kung munti ka nang mawala sa akin, hindi ba? I don't want to run away anymore. Let's face it. I am your truth, your reality. I'm from the past that's supposed to be in your future. I was in your past. I was there with you. I knew you. You knew me. We shared something that we couldn't just forget so easily. Tinulak niyang dibdib ni Garrett. Hindi niya gustong desperation sa mga mata nito. Hindi niya rin gustong magpa-apekto sa lungkot na nakikita niya sa mukha nito. What are you trying to say, Mr. Virado? That we knew each other so well kaya kailangang maalala kita kaagad ng ganong kadali? What are you trying to tell me? Iritado niyang tanong. Huminga siya ng malalim. Kung relevant sa kanya masyado si Garrett Virado, dapat iunang kita pa lang nila, may naramdaman na siya kaagad. Naging pamilyar na ito agad, but it didn't happen. Unang kita nila wala siyang ibang maramdaman. Hindi ito pamilyar at hindi niya naisip na nakita niya na ito noon. Ni hindi man lang nag-iba ang tahip ng kanyang puso. Garrett doesn't affect me that much, sigaw ng kanyang isip. Kaya bakit gano'n ang sasabihin ito sa kanya? Mariin lamang na itinikom ng lalaki ang bibig nito. Wala siyang nakuhang sagot kaya muli niyang sinubukang umalis. The confrontation was so stressful. Parang sasakit na naman ang kanyang ulo dahil kulang na siya sa tulog ay ganito pang kanilang pag-uusap. Nasa sala na siya at balak niyang tumuloy sa kusina para ibalik ang tasang may gatas pa. Pero naabutan na siya ni Garrett. Hinawakan itong kanyang braso at pinigilan siya. Nilingon ng lalaki para pagsabihan itong tigilan ng paghatak nito sa kanya sa tuwing pinipigilan siyang umalis pero hindi niya inasahan na malapit ng mukha nito at saktong lumapat ang labi nito sa kanyang labi nang lumingon siya. Hindi niya inaasahan ang pangyayaring yon. Nanigis siya sa kanyang kinatayuan at parang nanlamig ang buo niyang pagkatao. Hinawakan nito ang kanyang bewang at mas lalo siyang kinabig palapit. Nagpatianod naman agad ang kanyang katawan dahil wala siyang lakas. Nabitawan niya rin ang tasang may lumang gatas. Nabasag yun ang tumama at mahulog sa sahig. Natapon ng gatas. Ngunit tila wala doon ang atensyon ni Garrett. Pumulupot ang mga kamay nito sa kanyang bewang at pinagdikit ang kanilang katawan. Saka lang siya natauhan nang gumalaw ang labi nito at inangkin ang kanya. Kinagat ng marahan ni Garrett ang ibaba niyang labi. Dumaloy ang kuryente sa buo niyang sistema dahil sa ginawa nito. Nagising ang kanyang diwa. Nilapat niya sa dibdib ng lalaki ang kanyang mga kamay upang itulak to. Kahit walang lakas, nagawa niyang ilayong lalaki sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga. Ngayon niya lang din nalaman na pinigilan niya pala kanina ang sariling huminga ng walang kamalay-malay. Nanlalaki ang kanyang mga matang tinignan ng lalaki. What the heck, Mr. Virado? Galit niyang usal. Nakita niyang pagdaan ng lungkot, pagsisisi at kahungkagan sa mga mata ng lalaki na magtamang kanilang tingin. Tumuwid ng tayo si Garrett. Napalunok ito bago nagsalita sa mababang boses. Alexandra, I'm sorry. My emotions overwhelm me. Years of longing have left me consume my loneliness. Miserable nitong saad.